what happened to EDSA kahapon, no? I was really disgusted. Kala ko it's gonna be successful na para sa taong bayan, it's time na tuloyin yung EDSA, and then, repeat what happened nung EDSA 1, EDSA 2, yung kay GMA, which we were a part, no? Which I was a part of EDSA 2. EDSA 1, wala ako, nasa Olongapo ako. Anyway, gusto ko talaga magmura eh. Gusto magmura, bakit? Tang-inang faction yan, di ba? Putang ina nyo. Putang ina nyo, may faction pala kayo nalalaman. Di ba? Meron pala nag-create ng mga Dilawan, sila De Lima, yung mga pare, yung Maisog, doon sa Liwasan Bonifacio, tapos sa Mendiola, yung mga NPA na realista, tapos pumunta doon yung Maisog, tapos sila daw naglaban. Sabi ko, my God, putang ina nyo. Kayo pala naglalaban, hindi nyo kinalaban ang gobyerno. Tangina kayo naglalaban. Tapos ito mga putang inang mga vlogger na to, wala kayong sinabi kung hindi atakihin yung mga personalidad na umattend doon sa puki inang rally. Anong pili nyo sa amin? Tanga? Diba? Wala akong pakialam kay Vice Ganda kung ano sinabi ni Vice Ganda. Wala akong pakialam kay Catriona Gray kung ano sinabi ni Catriona Gray. Wala akong pakialam kahit sino man doon sa Jodista Maria. Diba? Wala akong pakialam. Then yun na ibablog nyo. Wala akong pakialam doon. Ang pinapakialaman namin, putang ina nyo, paano maayos tong bayan natin at paano maitanggal yung nasa Malacanang na yan. Ano pili nyo sa amin? Tanga? Na hindi nyo hindi nyo nilalagay nyo lang sa amin na, hoy, si Marcos nag-rally kami, anti-corruption, pero hindi kasama si Bongbong. Hindi kasama si kasi hindi siya yung corrupt. Putang ina, ang bobo naman nyo. Ang bobo naman nyo. Anak ng puta. Siya ang pumirma ng budget. Simula 2022, 23, 24. Hindi. Pumirma pala siya ng budget 23 nung for 23, 24, 25. Diba? 25. Yan yung budget. Tapos sabihin niya si Bongbong hindi involved dahil siya nagsumbong. My God. Hindi siya alam niyo, kahit yung taxi driver, yung grab driver, alam ko ano nangyari. Okay? Kaya kayo mga putang ina yung faction, mga vlogger sa bayaran, at kung kani-kanino kayo kumakampi, wala kami pang sa buhay nyo. Ang pakialam namin, buhay namin, na nahihirapan na kami sa Pilipinas. Yun. Nahihirapan kami sa Pilipinas, kailangan namin masalba. Putang ina, may faction pala kayo doon. Putang ina nyo. Pinaasa nyo kami, nasa kala ko, walang faction. Kala ko, isang bayan tayo makikisama, magpamarcha para palitan na tong administrasyon na to. Umaasa pa kayo, may mali sa administrasyon na to. Putang ina nyo, binibili na nga lahat eh. Gosh. Si Mayor Magano, may respeto ako sa'yo dati. Ewan ko kung magagawa mo yung sinasabi mo, na masisave mo. Sige, tignan natin kung maipapakulong mo yung mga hindot na yan. Okay? Kung mapapakulong mo yan, okay, Senate Hearing Blue Committee, putang ina nyo, ang inimbestiga nyo si Estrada sa si Villanueva. Oh my God.
Okay, palagay mo na, hindi ko sinasabi kinakampi ako si Villanueva o si Estrada. Palagay mo na meron silang nagawa, nakalkal sila, may na-insert sa budget. Sila lang ba nag-insert? Saan si Grace po? Ba't di nyo patawag si Grace po? Alam niyo, ang sama ng loob ko, kasi akala ko, yung EDSA kahapon, matutulungan na tayo. Matutulungan na tayo na EDSA kahapon. Putang ina nyo. Yung pala putang ina, may hidden agenda kayo. Paksyon pala. Ina nyo. Sinayang nyo ang... Niloko na naman nyo ang taong bayan. Niloko na naman nyo. Putang ina nyo. Bakit yung ginagawa to? Pinaasa nyo kami. Yung pala may paksyon kayo. Si De Lima magsasalita, nagsimula yung korupsyon ng panahon ni Duterte. Putang ina mo, tingin mo, may pakialam ako. Kung nagsimula kay Duterte o kay Magellan. Tang ina, ang main thing dito is solve mo yung putang inang yan. Saan ang galing yan? Siyempre sa presidente. May kinalaman si Romualdez, may kinalaman kung sinasabi lahat sila may kinalaman, hanggang yan. Hanggang sa mga mayor, may kinalaman yan. Lahat ng gobyerno may katiwalian yan. Putang ina, sinayang yung pagod namin, hayop kayo. Sinayang yung pag-asa namin kapon. Yung pala magpapaksyon kayo. Bigla ko na-realize, si Amy nagsalita na, kanino kayong lagi pupunta? Camp Aguinaldo, Luneta, EDSA Shrine. Tangina nyo. Tangina nyo. Yun lang masasabi ko sa inyo. Hayop kayo. Hayop kayo. Tangina, inisip nyo pa rin sarili nyo. Para dapat sa mga mahihirap yan ang binabaha. Para dapat yan sa taong bayan na wala ng trabaho, wala na makain yung mga taong bayan. Tapos, ang ina nyo, hindi is just sarili nyo. Pinag-uusapan nyo si Catriona Gray, si Vice Ganda, nagsalita. Taong bayan, we need to. Tayo na mismo kumilos. Iko-convert ko itong channel na to. Iko-convert, it's about time na putang ina. Kailan mako-contribute na rin ako. Mag-isip tayo para pabaksakin to. Madali, may boycott na nangyayari. I-boycott nyo, tanggalin nyo yung mga pera sa bangko. Tignan natin kung hindi magkagupitan yan. Tanggalin nyo. Lagay nyo sa bahay yung mga pera nyo. Tanggalin nyo. Tignan natin kung hindi magkaroon ng economic collapse. Tayo ang in control. Tayo sa atin ang power. Pero ang ginagawa sa atin, pinaglululoko tayo. Ninanakawan tayo. Ginagago tayo. Sino lahat ang putang ina nangungulambat ng mga pera? Yung mga oligarchs, yung mga politician, mga mahihirap, wala ng pera. Kahit yung middle class, nagiging mahirap. Tanungin nyo, real estate, baksak. Ang stock market, baksak. Walang turista, walang investment. Ba't ako hindi nagagalait eh? Ako, okay lang eh. Although, hirap ako ha. Naghihirap ako. Nagbibenta lang ako ng plaka eh. Di ba? Dahil baksak ka real estate. Di ba? Paano yung mga mahirap? Paano nagtitinda ng mangga? Sa kalye, paano yung mga tao yun? Tangina nyo, hindi na kayo naawa. Manggagamit. Pati mga vloggers, manggagamit kayo. Kahit ikaw, Maharlika, Maharlika, ang issue hindi about you. Ang issue about sa bayan. Hindi about you. Na sabi mo, alam mo, ako nung ko pa sasabi yan eh. Ganun eh. I mean, the same way for the other. Hindi lang si Maharlika. I mean, sila naglalaban.
The world doesn't revolve around you, mga hindot na mga vloggers. Okay? The world revolves around sa mga kababayan natin mahihirap, na dapat tulungan. Ano ginagawa nyo? Kayo nag-aaway. Anak ng puta. Pag-uusapan nyo na si Vice Ganda, ganito sinabi. The fuck? Ano pa kayo kay Vice Ganda? Tanginang babaw naman nyo. Anong feeling nyo sa mga tao? Tanga! Kumausap kayo ng Grab driver, kumausap kayo ng taxi driver, putang ina, sabihin nila sa inyo kung ano yung problema ng bayan. Tapos kayo mga mayayaman, mga may influencer, nagbubulag-bulagan pa rin kayo. Kung ano problema ng bayan? Ang puta. Hindi ako nagsalita eh. You know, I was speechless for the last, 3 days? Tangina politika pa rin pinag-iintindi nyo, pero yung taong bayan, wala. Wala. Paano masasolve yung putang inang plot problem? Tingin nyo, sa kakaimbestiga nyo, maliligtas nyo kami sa baha. Oh. Hindi ba dapat putang ina, okay, yung mga dike na sinira ng ano, ayusin natin muna. Vince Dizon. Hindi, okay lang mag-file ka ng kaso, pero ayusin mo yung baka. Una na naman, may super typo na naman parating po, ina, di ba? Ayusin nyo. Ayusin nyo. Ibalik nyo yung pera sa taong bayan. Ipasa nyo yung loan ni Marcoleta na yung gumagamit ang kuryente na 2,000 below, ilibre nyo na. Yan, dyan makikinabang ang taong bayan. Diyan makikinabang ang taong bayan. Hindi binibigay mo 5,000, 2,000, tapos bili mo yung boto. My God. I need to speak up. Hindi ko na kaya. Gusto ko tumahimik eh. Gusto ko tahimik na buhay eh. Alam mo, nag-viral din ako nung namatay si Nora eh. Pero tumahimik ako, di ba? Ayoko nagugulo yung private life ko. Ayoko nagugulo yung private life ko. Pero pag putang ina, naaapi na yung, pag may naaapi na ngayon yung mga mahihirap, yung mga binabaha, nakasalita na ako. Binago nyo kami. Binago nyo kami kahapon, pinaasan nyo kami, yung pala paksyon kayo. Bayaran pala kayo doon. Hindi ko na sinasabi lahat ha. May mga bayaran pala doon, dami. Tapos, bawat ano, may kanya-kanya leader. Wala kami pakialam sa leader. Wala kami pakialam sa inyo. Okay, si Sarah hindi kumikilos. Bakit? Sinasabi ni Sarah na ayaw niyang makialam sa bagay na siya ang makikinabang. In all fairness to her, tama nga naman, delikadesa. Pero, Sarah, don't you think it's about time? We need a leader. We need somebody. Hindi yung watak-watak o sino-sino nagtatayo ng rally. We need a fucking leader. Kung yung si Barsaga, yung bata, malakas ang loob, gawin natin leader. Si Kiko Barsaga, gawin natin leader. Siya lang naman matapang eh. The rest, duwag. Diba? Hindi ko alam kung narinig ko ng kapitbahay, sumisigaw ako dito. Ang inang buhay yan. Uminom na ako kagabi. Sama ng loob. At natulog ako ng maaga. Ngayon, ang pinalalabas niyo pang masama, yung nanlusob sa Malacanang. Yung mga kabataan. Di ba? Pinalalabas niyo sila masama, sila lang ngayon may ginawang tama eh. Dahil alam nila kung sino may kasalanan ng putang ng paghihirap ng taong bayan. Sila ang nakakaalam. Tapos i-condemn nyo kasi sinira nila yung mga bakod. Sinira nila yung ginulo nila yung aming peaceful rally. Peaceful rally.
Putang ina nyo. Ano magagawa ng peaceful rally nyo? Ha? Makakakain ba yung mga mahihirap? Sa peaceful rally nyo, hintut kayo? Putang ina nyo. Yan lang masasabi ko sa inyo. Ewan ko kung mababan ako ng YouTube. Pero at least nasabi ko yung dapat. Nasabi ko yung dapat. Putang ina nyo. Ninakawan na ngayong bayan. Tapos mag-rally kayo, paksyon. Tapos dahil yung iba binayaran pa rin. Putang ina nyo. Hayop. Tapos pinaniwala nyo kami na magiging EDSA 3 yun. My God. Tatawa ko eh. Meron pang against kami sa corruption eh. Pero hindi. Huwag natin papain si Bongbong kasi hindi naman siya involved. Utang ina mo, may utak ka ba? Siya pumirma ng budget. Siya pumirma ng mga insertion. Imposible hindi niya alam yun. Ang ina naman, gamitin niya ang utak niyo. Tang ina niyo. Nilaglag nila si Martin Romualdez dahil may away nga si Lisa Araneta sa si Martin. Kaya inatake ni Bongbong yung flood control. Matagal na yung away na yan. Magdadalawang taon na. O ngayon, may scoop kayo. Inaano lang sila ni Martin, tinatakot sila ni Martin na, sige, gawin nyo. Kayo impeach ko. Yan yung mga usapan behind the back. Narinig nyo na ba yan? Narinig nyo ba kahit kay Maharlika? Hindi. Okay? Tumatahimik lang ako. Pero I know what's going on inside. Okay? Kasi ayoko na magulong buhay. Gusto ko ng tahimik na buhay. Ayoko nagugulo ko. Ayoko may nagko-comment sa akin, may nagtatanong na gano'n. Ayoko. Kailangan ko lang magsalita dahil sa galit ko. Putangin na sa about time. Kumilos tayo. Gumawa tayo ng paraan. Maraming boycott para tamaan tong gobyerno to. Marami. Sasabihin ko in the next few days, paano natin ano ito? Mag-organize tayo. Gumawa tayo ng mga leader sa bawat bayan na tangina, diba? Tapos iba nang hihingi pa ng abuloy. Tangina para magatasan kayo, lalo yung mga OFW. Hayop kayo. Hayop kayo kapal ng mukha nyo. Wala akong masabi. Pasensya, nasa mumura ko, you'll expect something from me in the next few days. I'll convert this vlog into a political vlog. Tangina, kahapon inaasahan ko maraming vloggers magla-live, magsasalita. Walang vloggers nag-live. Nagkagulo yung bayan. Sana they fueled it. Puta na po kayo, EDSA. Tulungan nyo para dumami po yung mga tao at masarado yung EDSA. Wala. Kaya ako, pag walang di ba? Wala nag-tribute kay Nora Honor nun eh. So ngayon, ako nag-tribute. Nag-viral. O ngayon, ako yung putang ina, pakinggan nyo ako. Wala lahat sila kinakalaban, isa't isa, putang ina, ngayon hindi. Tayo, ang natin, taong bayan, tayo yun. Wala tayong personality, wala tayong paksyon, walang binabayaran. Hindi ako nagiging sa inyo ng contribution. Hindi nga ako nagpapasubscribe eh, di ba? May sinabi ba akong subscribe and follow? Kasi hindi naman to yung pera ko, hindi naman to yung ko eh. Di ba? Negosyante rin ako eh. Pero sobra na eh, no? Anyway, I need to cut this, no? Salamat sa mga nanood. Siguro, katulad nyo rin ako na na-frustrate sa mga hindot na putang ina nangyari kahapon. Di ba? Tapos, yung lumusob sa Malacanang, yung papalabas sila masama. Yung mga kabataan na yun, ini-express sila yung galit nila. Yung galit nila, yung di nararamdaman na galit ko. Yun.
peaceful rally. Putang ina nyo. Paano patayin to?